Hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon nandito tayo sa may Cavitex. So, nakasakay tayo dito ng bus at yun nga, yung video natin ngayon regarding doon sa nag-request sa atin na kung pwede daw po ay makunan, no, yung mga pinanggalingan ng mga narilukit sa pabahay sa Naik, Cavite. So ito na po yung lugar sa isa, no, na pinanggalingan. Ito po ay Bacoor, Cavite, no, sa coastal area ng Bacoor po ito. So bali ilang barangay po ito? Barangay Sinigulasan, Barangay Alima, Barangay Bayan, Barangay Digman, so Barangay Maliksi 1, Barangay Maliksi 2, at Barangay Maliksi 3, at Lungos, Talaba, at Sapote. So bali 10 barangay, no? Itong lugar na pinanggalingan ng mga residente na na-relocate doon sa Naik, Cavite. So karamihan dito sa may Barangay Alima, so nasunog ho yung mga bahay ng mga residente diyan, halos nasa kulang-kulang 600 families, no? Ng mga bahay yung nasunog sa Barangay Alima noong year 2000. So magmamahal na araw at meron na pagkakaroon ng malakas na bagyo. And then dito rin sa may bayan, itong lugar kung nasaan yung video natin yung may tore, no? Karamihan din dito nasunog din, no? Yung mga kabahayan nila, kaya narelocate din ho sila dun sa Naik. Itong nakikita nyo yung may tore na yan. Ayan po'y tore ho yan ng simbahan ng St. Michael Arcangel sa bayan na kung tawagin. At dyan ho dati, dyan po nakatayo yung lumang City Hall ng Bacoor, no? Kung may idea kayo. So after ho nitong bayan, susunod po yung Digman. Digman, nirelocate din po sila dyan, yung mga nakatira sa coastal area. So basta itong nakikita ninyo sa gilid ng o sa dagat, no? Yung mga nakikita yung bahay na nakatayo, yung po yung nakatayo ho sa dagat mismo. So yung mga poste nila ay mga kawayan, so light material. At yun nga, pagpasensya nyo na itong mga kahoy itong napapasama sa video natin kasi yan po yung mga kahoy sa ng Cavitex. So ayan na po yan, no? Yung Barangay Bayan. So nalampasan na natin yung Sinigulasan. So Sinigulasan hindi naman nasunog doon, pero may mga residente na rin na mga may mga residente rin pala doon na nasunugan nung kasama nung mga taga-barangay Alima, no? Basta yung nakatira sa coastal area na yan, itong video natin na to. So karamihan dito ay mga nasunog yung kanilang mga kabahayan. At yun nga, dahil sa aksidente ngayon na yun, sila po'y nirelocate sa pabahay sa Naik, Cavite. So ayan, sama lang kayo. Medyo binagalan lang natin yung video para tawag dito, mas makita ninyo, no? Kahit papaano, kasi ang bilis ng takbo ng bus ko dito eh. Kaya medyo binagalan natin ng konti yung ng video natin para mas makita ninyo ng kahit papaano maayos yung lugar talaga ng karamihan ng mga narelocate ho doon sa pabahay sa Naik, Cavite. So sa barangay Malainin, no? Marami naman hong pabahay yan sa Naik. So may barangay Molino, may barangay Malainin Luma, Kalubkob sa Halang. So yan po yung mga pero karamihan dito sa may coastal area na to, narelocate po yung mga residente dyan
doon po sa may barangay Malainin Bago. So ayun, bakit ayaw na gumalaw ng video natin Parang nag-standby. Okay, itong lugar ata na to, ito na yung Barangay Digman. No, kung nakikita ninyo, so Barangay Digman. After ho niyang Barangay Digman, susunod naman dyan yung Barangay Maliksina. So all the way na ho yan papunta doon na sa may Lungos area. So kung saan, tawag dito, papasok na kayo ng expressway ng Cavitex. So ito na yung Barangay Digman. So yung nakikita nyo na yan, yung parang may maliit na tore at parang may bubong sa bubong, parang kulay green na bubong. So yan po yung tinatawag na Barangay Digman itong lugar na to. So ayan, asama lang kayo sa pag-video natin dito sa lugar, no, dito sa may Bacoor, sa coastal area, para nga magkaroon lang tayo ng idea o magkaroon kayo ng idea, no, kung saan nanggaling yung mga residente na na-relocate doon sa may Barangay Malainin Bago. So karamihan, so itong lugar na to, dito sa may Bacoor, sa coastal area. So imagine nyo, bali siyam na barangay itong nandito sa coastal area ng Bacoor na naapektuhan, no, doon sa mga nasunugan. So halos lahat dito, no, nasunugan o nasunog yung mga kabahayan ng mga residente dito sa may coastal area. And then ayun na nga, dahil sa aksidente na yun, sila po ay nirelocate doon sa may mga pabahay na sa Naik, Cavite. So iba-iba, merong sa Kalubkob, meron namang tawag dito sa may Halang, at mayroon din sa Barangay Molino na mga na-relocate. So ayan, parang nagpapahinga yung video natin parang nag-freeze. So ayan, tuloy na ulit tayo. Okay, so yung lugar na yan parang may tawag dito, yung tinambakan na. So yan yung Barangay Digman. So tuloy-tuloy lang tayo. Ang susunod na yan after ng Barangay Digman, Barangay Maliksina. So ayan, marami lang puno talaga na nakakaharang kasi napakarami na talagang puno dito sa Cavitex, no, kung saan tayo dumaan para mabidyohan lang ho natin yung lugar para nga makuna natin kung saan nanggaling yung mga na-relocate doon sa mga pabahay sa Naik, Cavite. So ayan po yan, yung mga na-relocate na yan, ang mga na-relocate doon, karamihan, ayan, sa coastal area, yung mga kabahayan ho nila ay nakatayo mismo sa dagat. At yan, pagdating natin ng Barangay Malikse at papunta dun sa Lungos, mas makikita ninyo na ng mas malapit yung mga bahay niyan dahil mas lumapit na yung kalsada doon, yung highway ng Cavitex. So ibig sabihin napakalapit na ng Barangay Lungos sa mismong Cavitex. So ito, Barangay Malikse na itong lugar na to. So basta ang alam ko dyan,
Barangay Maliksi 1, 2, and 3. Hindi ko lang alam kung may 4. So after nyan ay lungos na. Siguro baka mga 10 meters magmula dun sa Cavitex. So, sa highway ng Cavitex, papunta na dun sa mga kabahayan. No? Dun sa lungos. So yan, makikita nyo, malapit na tayo. Di na tayo kalayuan doon sa may barangay Lungos. Kasi ito Maliksi na eh. At makikita nyo na rin dito, meron ng natabunan, no, na malapit na sa Cavitex mismo. So ayan, nakikita nyo na itong na-reclaim na yan. Ayan, no? Yung tinabunan na. So ang dami pa kasi ito yan, no? Diba, lapad na yan. So kung nakita nyo yung tabo na yan, yun, medyo naharangan nga lang talaga ng mga puno dahil mapuno. Pero kung nakita ninyo, medyo lumulusot naman yung ano natin sa mga puno. Yan po yung natabunan na ho na partial pa lang. Siguro hindi natin alam kung tatabunan lahat nila yan. So ayan, konti na lang. Patapos na yung Barangay Maliksi at papasok naman na tayo na dun sa Barangay Lungos na. At kung saan makikita natin na mas malapit yung mga kabahayan na talagang ito po'y mga kawayan, no? At sila talaga ay nakatayo mga residente sa mismong dagat. So ayan na. So syempre, karamihan ng mga residente rito ang kinabubuhay ay yung pangingisda sa dagat ng Cavite, Bulacan, Bataan, no? Kung saan nangingisda yung mga residente rito sa may Bacoor, Cavite. So kasama na yan yung papunta rin doon sa Cavite City, din papuntang Tansa, no? Ayun, makikita, ito na yung Barangay Lungos. So ayan, no, nakikita na ninyo. Ayan po yung hitsura ng mga kabahayan at kung saan ho sila nakatayo. So ayan po yan, Barangay Lungos na po ito. Marami na rin hong mga residente dyan ang na-relocate, no, doon sa Naik, Cavite. So ayan na, tapos na tayo, papasok na tayo ng highway ng Cavite.